Good morning, guys. I am here walking again. It's early morning. Actually, not so early morning. It's already like 8:30 or 8:40 in the morning. And yeah, this is my routine. Taking a walk. If ever there's a nice sunrise, because sometimes it's very gloomy. The sun comes out later, like 10 o'clock. So today is Saturday. It has a really nice sunrise, so here I am again walking. I like it. It's really good for health also, and I need it the most. So anyway, guys, I got something to share with you. This is about this lady with a daughter who actually passed away because of the kidney failure, and because she as a mother really praying. She's a really praying lady, and yeah, although she was overseas, she was in Australia, and the daughter is in Philippines, in Cebu. And yeah, when she get the news that the daughter passed away, she really kneeled down and prayed the deliverance prayer. So sorry, I'm gonna share with you the testimony with Father Darwin. This is a testimony with the mother. Just came back from Australia. Went straight to Bohol to see Father Darwin to give her testimony about it. And so later on, the daughter will also come to see Father Darwin to share the story. And yeah, let's begin. Yung milagro na isi-share sa atin, yung anak niya na-declare na ng doktor na patay. Pero nung nag-deliverance siya malayo, from Australia to Philippines, naluhod lang siya, lumuluhod siya walang deliverance. No? Na-shock ang mga doktor. Muling nabuhay yung kanyang anak. No? Pati na yung kidney, completely healed. Completely healed siya. Wow! Anong nasabi ng doktor? It's a new life for her. Sabi ng doktor na ito na yung bagong buhay niya. Dito na kayo mag-birthday dahil ito na yung muling pagkabuhay niya. Diba, defective yung kidney niya. Kasi doon siya nag-collapse. Namatay talaga yung kidney niya. So, grabe mga kapatid, no? Yung prayer ng simbahan. Sa deliverance lang siya nag-deliverance lang talaga. Deliverance ka? Sa nag-ASIO pa lang, grabe na, nag-deliverance na kumplimenti. Gabi. Nung namatay? Nung namatay, nag-aluhod na yung pugara. Lumuhod na siya. Nung na-declare ng patay. Ilang taon siya nito? 24. 24. Ngayon, 25 na siya. So, last year po ito nangyari. At ano sabi ng doktor? 60 years? 60 years na sila sa ilang servisyo nga nagkuhan. Naroon pa sila nagkuhan mga pasyente nga nag-septic shock na patay na, declared ng patay, nabuhay pa siya. So, galing ka pa sa Australia? Yan, anak bilid sila nga. Anak bilid ang kaning kuhan, mga doktor nga. Siguro na amoy na ay ka ng kuhan ninyo nga doon sa Ginoo. Kaya nga naman yun siya. Yan sila ako mama, grabe kayo tumukuhan pining kuhan. Grabe mga kapatid ha, na-declare na sa doktor. And then yung nanay, all throughout Australia, dun siya nag-pray. At nung dinideclare na ng doktor na patay, lumuhod siya while praying the prayer of deliverance. At na-shock ang doktor dahil lalagyan na yung nagkumot, no? Para ihatid sa morgue. Parang tawag lang post-mortem na. After ka declare. Patay na. Grabe mga kapatid, no? Si Sister Marilu Kalumpang. At yung anak ko, anong pangalan ng anak? Janice Faith. Janice Faith. Panatik sa kanimuro. Oo. Malay sa siya, no? Sige, nindot siya mo siya. So, ang ganda ng storya na, na-amaze ako. No? So, lagi silang nanonood sa atin. Muna nga, kung kinahanglan ko mo kami pag-Darwin dito, siya din mo ka ng murag di ko ang bagay itong pag-experience. Kanya naman siya nga ka ng mag-experience sa pag-deliverance din mo, katong ayun kami, nga pag-cares. Ako dyan gibuhat itong cares niya, nag-confession ko, nagpuntanan nga ka doon. Grabe. Kuhan niya siya, grabe ka, ko nga. Si Janice Faith Kalumpang.
So, yan mga kapatid, no? Salamat sa Panginoon. Ang Panginoon talaga ang makapangyarihan sa lahat. Kahit nandun siya sa Australia at lumapit din kayo sa pari doon sa Osamis, no? Wala na. Hindi. Dapat namas na siya. Yung prayer, no? Prayer na yun siya. Prayer na yun Yung siya. prayer of the living sacramentals po yun. Yeah, no? ang kuan, ang kanang imuhang kuan diya, ang kanang na ang nakapalit man kuan. Ikaw ang lumapit sa pari doon. Sa Australia. Don't cares. No, dito na ko nag-umpisa og kanang kuan, nag-umpisa So, din. may ano siya, aklat. Mura na ako ang ikuanan sa Yung kanang ginagamit mo. Ito yung ginagamit niya, ha? Yung ka-Father Sikia. Ako niya na ay prayer diya katong para sa mga sakit na kuan. Di mura na akong gibasa Physical, spiritual illness. So, ang ganda ng storya mga kapatid, no? Galing ka pa sa Australia o umuwi ka na sa Osamis? Ayun. Ulit mo. Uuwi pa sa Osamis? Uwi pa. So, galing ka pa sa Australia. So, all throughout Australia, pumunta ka sa Bohol. So, grabe, no? Tuwa si Sister Marilu, no? Dahil sinusunod niya yung payo natin, grabe yung milagro na naranasan ng grabe, amazing. Pangatlo na po ito na testimonya. Meron ding mga testimonya, pangatlo pa. No? So, ang ganda, no? So, God bless ha. Sana po ay na-inspire po kayo gumamit ng mga sacramentals at sacramentals lang yun ha. Dahil malayo po sila, no? So, grabe ang Panginoon mga kapatid. Kahit yung mga ordinaryong bagay gagamitin niya to glorify Him more. Amen? Kala ko nga. Ano sa'yo mong iwan, te? Kala ko nga. Salamat sa pagkuhan ng Father Daro. Kumama sa salamat ko sa kumama. Mamanin mo. Sige kuhan. Sige na. At pumunta sila albularyo. Sila idol na albularyo, no? So, ang Panginoon ay higit pa sa ating lahat, no? Ang paaraan ng Panginoon. So, yan, mga sacramentals. Walay ka na dyan siya. So, everyday sa kuhan ni This is the double decker bus here in